Nung nauna kong nakita yung Trident, naisip ko, finally magkakaroon ako all-in-one Swiss Army knife for live and studio. Since nandito lahat ng mga kailangan ko, amp simulation, simulators, meron ng IRs, effects, and yung layout ng foot switches and kung paano siya nagwo-work, it's very live-friendly. You can focus more on your playing and less on the tap dancing for me. Kasi you have your preset foot switches here, tapos yung on and off toggle switches dito. And yung pag-setup niya for live sound, sobrang dali kasi it has XLR outs, ang dami niyang mga outputs. And sa studio din, kunyari, pag meron kang madali ang studio session, rumekta ka na lang sa interface, you're good to go. Or pag content creator ka, wala ka masyadong time para mag-tinker around with sounds. Kasi mag-edit pa ng video, eto, rekta na talaga. So, ayun, it's a tool and something that can make guitar players' life easier. Ako yung take ko naman sa kanya is the first time na nakita ko, sa itsura niya, sobrang nasa detail kasi yung ganda niya for me. Kasi parang yung speckles niya na parang kala mo black box lang siya, pero totoo nun, parang pag tingnan mo siya or pag hawak mo na siya, like parang may texture siya na parang ang classy lang nang dating sa akin, pero hindi siya nagsusumigaw na design, alam mo yun. So, natripan ko siya. Tapos, nung nakita ko yung how the pedals are divided, parang may reverb, may delay, may mod, may effects, may boost, tapos may scenes. So, parang yun yung nagustuhan ko sa kanya as someone na hindi ako masyadong ma-tinker around. Sa live kasi, hindi mo na kailangan mag-toggle ng different settings, but you can just scene select. So scene select, parang kunyari verse dito, chorus dito, tapos bridge here. Tapos biglang kailangan mo nung verse preset mo, punta ka doon. So kunyari chorus, punta ka dito. Tapos kailangan mo ulit yung verse dito. Kaya bridge ulit, outro. Outro, pwedeng boost mo na lang. Kasi kung may favorite ka dyan sa tatlong na set mo, para lakasan, yun na yun. So yun yung initial reaction ko, something that would allow me to jump from one scene to another. Easy talaga siya, easy rin. So sa live playing, like yung sinabi nga ni Eko kanina, set and forget na siya. For example, meron ng one song na meron tatlong sounds. So may verses na A, tapos chorus B, tapos pag yung mga outros or intro C. And kung kailangan ko momentarily magpatay ng delay, very accessible na yung delay. Tapos pag kailangan ko mag-tap tempo, smart tap siya, parang hindi mo na kailangan ng external tap tempo. And lalo na yung reverb freeze. Yung reverb freeze na gagamit ko in between songs pag may mga spills para hindi dead air. Nandito lang ako, nag-hold ako ng reverb, so para siyang may synth pad sa ilalim. Mas nakapag-focus ako sa playing rather than parang ina-anticipate ko na like 2 bars before na kailangan ko na umapak. So, mas comfortable ako with playing. Sa studio naman, ang dali lang kasi I can just bring it in my backpack tapos magkakaroon ako consistent sound every time. Kasi nandun na yung IR and up modeling technology. Yung kung ano tunog mo dito sa studio na to, magiging pareho lang doon sa studio na isa. And yung maganda doon, yung mga tones na naset ko sa studio, nadadala ko kagad live. Kasi consistent siya, IRs lang. So wala na masyadong tinker around. Pero pag kailangan mo nang mag-tinker around momentarily, sobrang accessible kasi nandito yung mga knobs, nandito yung mga foot switches, and yun.